Sa unang bahagi ng aking panayam kay Christine, hindi nakaligtas sa akin ang pait at lungkot nang sinabi niya ito. Pero po wala na po akong tatay, nanay na rin po. Wala ka ng tatay. Dahil ang kanyang ama namatay sa paraan na hindi pangkaraniwan. Ano nga ba ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama? Kaya naman sa edad na 9 na taon, kinailangan niyang matuto upang makatulong sa buhay ng kanilang pamilya. Siya si Christine. Nakilala natin habang tayo'y namimigay ng tsinelas. Ang dalagang umaakyat sa puno ng niyog para makatulong sa kanyang pamilya. Isang dalagang responsable at katulong sa pag-aalaga ng kanyang mga kapatid. Mga kababayan, narito po ang pagpapatuloy ng kwento ni Christine, ang katutubo ng Mindoro. Pag nagbubukid ka, anong binabaon mo na pagkain? Wala po. Kasi wala pong mga ano doon. Mga prutas-prutas po doon. Yun na yung kakainin mo. Opo. Halimbawa, Mga langka po pag may hinog po ang langka. Kung kaya po mga ano, mga mura. mura. Marunong po naman umakyat. Marunong umakyat ng nyug. Opo. Kaya yung mura na ang iyong kakainin. Opo. Opo. Tatambay na yun maghapon. Opo. Hindi ba sumasakit ang tiyan mo? Kung Hindi naman po. Sanay na po naman. sanay na. Opo. Hmm. Favorite nga po yung buko. Favorite mo? Opo. Sa bagay, napakasarap naman po ng buko mga kababayan, di ba? Pero, kumbaga kahit kumakain tayo ng buko, hahanapin pa rin natin yung kanin, di ba? Sa kaulam. Hindi ka nagbabaon man lang ng dilata. Hindi po. Wala po. Wala pong pang ano, pang ilo. Magkano na ba ang dilata dito ngayon? Nasa 30 po. 30 pesos Opo. ang isa. Opo. Kapag ka kumakain kayo ng buong pamilya mo, minsan nagdidilata kayo. Opo. Ilan ang dilata na kasya para sa inyong Yan isang po. kainan? Mga isa lang po yung kinukuha. Isa lang. Opo. Tapos, Hati-hati po. kasya na yun. Opo. O sinasahog nyo sa ibang ano, Minsan po na. nilalaw po sa mga gulay. Nilalawak sa gulay. Opo, para medyo madaming sahog. Madami. At dahil nabanggit niya na siya ay pupunta sa bukid, minabuti namin na samahan siya upang nang sa ganon ay makita ang klase ng buhay na ginagawa niya araw-araw. Magandang umaga. Ayan po mga kababayan, sasamahan po natin si Christine sa kumbaga ay normal na ginagawa niya sa pang-araw-araw na umaakyat siya ng bukid. Dahil po siya ay naglilinis, nagtatabas, nagtatanim sa bukid kapag ka hindi po siya pumapasok doon sa paluan, sa eskwela. Good morning po. Paano kapag ganito, Christine, na umuulan? Kasi di ba pag medyo madulas. Ano po yan? Normal lang po yan. Normal. Kahit mo na ulan.
Mas maroon po ako pakantan yung naulan. Oo. Ba nabuhay po yung halaman. Ah. Hindi ba nangyari sa iyo na ano? Nadulas o Yes. Normal naman po yun. normal din 'yon, yung madulas? Opo. Saka po pag ano, doon po ang saan, sa malayo po doon sa ano, isang bukid po lang sa ulo. Oo. Tatlo po yun, isa po dyan dapat. So tatlo yung hulo na pinupuntahan mo. Yung pupuntahan natin ay yun ang pinakamalapit. Ayan. Yung pupuntahan po namin ay yung pinakamalapit na hulo. Pero tatlo daw po yun. Yung dalawa ay mas malalayo pa. Ilang oras ang lakad doon sa dalawang malayo? Mga dalawang oras po. 2 oras. Ayun po. Tingnan po natin kung ano yung malapit para kay Christine. Kasi sa ngayon po ako hinihingal na. Ayan po kami dalawa. Medyo hingal na. May tinitingnan ka? May ibon po. Ah, ibon. Hindi po nakaabon po. Oh. Nanghuhuli ka ba ng ibon? Ah. Bawal manghuli ng ibon, ano? Mga iba po nang huli. Napakalawak po ng kagubatan dito sa Lindoro, mga kababayan. Ayan. Kita niyo po yan, napakalayo. Diyan po kami nagugulong pang Thailand. Ano? Nag-ubo. Ah, dito. Diyan daw po sila nag-ubo. Nagtanim ng palay. Kamakailan. Palakihin pa lang ang palay ngayon, oh. Hindi sa amin. Ha? Hindi sa amin. Hindi sa inyo. Kumbaga nakitulungan ka. Oo. Nakain po kayo ng ganito. Ano yan? Talbos po ng gato. Ha? Talbos po ng ganito. Ano yan? Hindi po. Hindi yan bago. Kinakain niya ng ganyan lang? Ah, nilalaga. Alagaw. Ano tawag dyan? Hindi alagaw? Ah, hindi rin. Mukhang kakaiba. Hindi pa namin nasubukan. Kalamanis po yan. Ha? Kalamanis. Kalamanis. Ang tawag. Wala dito bago. Bago po. Doon po. Bago. Ah, may bago. Doon sa pupuntahan natin? Ano po doon sa amin. Ah, sa iba. Sa amin po doon. Doon sa isa. Ayan. Yun po yung nalalakaran natin. Ilog. Sa aming paglalakad ay lalo ko siyang nakikilala. At isang bagay na lalo akong humanga sa kanya ay dahil sa kanyang malasakit. Ano nangyari dyan? Naputol po. Naputol? Bakit mo kinabit? Wala pong tubig doon sa baba. Mawawala ng tubig sa baba. Napakagaling talaga nitong batang to. Iniisip niya yung mga tao sa baba kasi yun po yung daan ng mga tubig na nanggagaling dito sa ilog. Ngayon naputol po. Kumbaga yung pagkakadugtong lumuwag. Kaya po sinikipan niya. May kusa talaga itong bata. Dito po yung gamot po sa ano. Sa? Nagdudura po ng dugo. Ah, anong tawag sa gamot na yan? Awan po. Natagdag ko lang po tawag din. Kanino mo balat po nalaman? pa ganito. Ha? Yung balat po. Balat nito? Opo. Nitong puno? Oh, anong ginagawa dyan? Nilalaga po. Nilalaga, tapos pinapainom. Opo. Mapait po yan. Ah. Epektibo naman. Opo. Yun ang ginamit mo dun sa nanay mo? Hmm. Madagtag po ng puno na yan. Oh, Nandun po yan. Gamot po po. gamot din. Opo. At saka po yan.
Ano yan? Hindi ba ano yan? Tabi-tabi po. Ano? Bumbog? Hindi. Yung pansuka. Bilukaw? Hindi po Hindi bilukaw yan. Sorry, kasi may bunga siya na parang bilukaw. Hindi daw po pala. maitim po ang Oo. puno ng ano, ng bunukaw, maitim. Maitim. May bilukaw pa ba dito? Wala na. Hindi sa ano po, Doon sa hulo pa. Oh. Isang hiyaw na. Ha? Isang hiyaw na. Isang hiyaw. Malapit na. Yan po, gamot din po yan ba? Tuba. Opo. Tuba yan. Ayan. Alam ko yan. Familiar po ako dun sa ano yan. Gamot Sa yan halaman. sa ano, sa mga bali ko. Sa mga bali, oo. Inaano yan, parang sinusunog. Pinupukpok lang. Kala ko po sinusunog. Ayan po yung ilog mga kababayan, no? Napakalinaw ng tubig. Ayan, doon ang gagaling. Kasi itong ilog na ito po, yun po yung pinagagalingan ng ano, ng source ng tubig doon sa bayan. Doon sa mga bahay, doon sa baba. Ayan. Ayan, may mga palayan, ano? Dito. Ayan po yung mga palayan. Sa kasalukuyan, medyo ano pa. Bago pa lang. Tubo. Ayan. Ganda ng lugar na to. Talagang reserve pa yung ano nila. Mga bundok. Hindi ko na po alam kung nasaan kami. Pupunta na yata ito ng Paluan. Wala pa po dito yung ano, Malayo pa. bakit po na Oo. Makalipas ang mahigit 30 minuto naming paglalakad, narating din namin ang bukid na kanyang lilinisin ngayong araw. Ayun pa po yung itatanim na niyo. Tatanim na? Patubuan po. Patubuan ng nyug. Ayan. Hala. Matataas na nyug ba yan? Opo. Ito na po sa akin. Ayan. Ito na po. Ito na? Oo. Opo. Ayun po yung mga tan. So yung mga tanim na nyug na yun, pananim na. Ayan, mga nyug po yan. Tatanim. Pananim. Hindi nyo ba ibinibenta yung mga pananim na nyog? Pantanim lang talaga dito. Ayan, Kung medyo. may ano po, kung may nanghingi. Oo. Medyo may edad na po yung puno na to. Medyo malaki. Barukan. Anong pangalan? Barukan. Barokan? Tabi-tabi po. Ito po yung ba? Ayan. May buko. May buko? Malauhog. Ipinakita niya rin sa amin kung paano siya umakyat ng puno ng niyog. Subalit, pinigilan ko na siya sa kanyang pag-akyat. Baba ka na lang. Kasi umulan po kagabi. Hindi po safe na umakyat. Kaya ayoko pong paakyatin siya hanggang doon sa dulo. Pero siya po ay pagka yung hindi po inulan yung puno, siya po ay nakakaakyat ng punong nyug. Nagmukan din mga tan. Ayan, yung mga tanim. Mga tanim po nila. Normally, ano yung ginagawa mo pag napupunta ka dito? Natabas po. Nagtatabas? Oo. Dito na? Ay po daw kung tinapasan ko yung isa araw. Oo. Ano po yung pinyahan. Ano na? Pinyahan po. Pinyahan. May tanim na pinya dyan? Nasaan? Wait lang.
Kakap mo ng matanda. Yan. May mga tanim po pala sila ditong pinya. Ayan, ayun. Oo. Kaya tinatabasan Opo. para kailan mamumunga yan? Mga pinya na yan. Matagal pa po siguro. Matagal pa. Oo. Tapos, itong mga saging na ito, yan. Mga pananim niya din yan. Opo. Oo. Dito pa po sana yung tatapasin ko ng kwan. Napunta po ako ng ulan. Oo. Ngayon ba? Safe ba magtabas ngayon? Opo. Hindi ba baka may ahas? Hindi naman. Hindi ka, naman po siguro din. wala naman. Hindi ka natakot sa ahas? Hindi po. Nakakakita ka na ng ahas dito? Opo. Tumatakbo naman. Ang ahas, ha? Ay, aling parte ang tatabasan mo ngayon? Itong mga bukid nyo ba dito nakapangalan tayo nyo? Opo. Tatay ko pa po idaling yung may tanim. Oo. Dahil yung tatay niya po ang nagtanim pa ng punong nyug na ito. Kaya nung mga panahon na yun ay kung alin yung tinataniman mo ay yan ay sa inyo na. Oo. Ganun po dito sa sa Mindoro, sa mainland. Sa likod. Sa sumunod kong katanungan ay nabanaag ko ang lungkot sa kanyang mukha at sa kanyang mga naging kasagutan. Ilang taon ka na nga ulit nung namatay si tatay mo? Mga 9 po. 9 years old? Bakit ba ikinamatay ni tatay? Ewan po, po yata yun ng yung bomba daw po. Ng bomba? Na? Ewan, sabi daw po nila, bomba daw po ang nakaano dun. Gawa na, wala na po baga yung mga parte ng katawan. Naghiwa-hiwalay? Opo. Oh my God. Tapos may mga pako daw po na nakaano daw po sa mga kahoy. Ay, siguro yung mga patibong. Siguro po. Yung mga dating patibong na Siguro. Yung Nung po una. ang nakaano doon. Nakarinig na din po ako ng kwento ng mga ganun dito. Yung kumbaga dito sa bundok, may mga patibong na nakakana. Tapos yun, grabe. Yung tatay po pala ni Christine yung isa. Dun sa mga nabiktima ng ganong klaseng patibong. Sabi niya po, lasog-lasog na daw yung katawan. So hindi na napaglamayan ng maayos si tatay. Hindi na po. Pagdating lang po doon sa baryo, diretso na po yun. Diretso na sa libingan. Grabe. Wala daw po, kulang daw po ang yung nakita nila. Ano na? Wala na raw po yung yung kabilang kamay. Parang yung kabilang hita daw po, wala yung kabilang paa. Hindi na raw po nakita. Oo. Pero yung ibang parte, Opo, nakita yun po, pa din nakita. naman. Opo. Oo. Nung mga panahon na yun, hindi mo pa din masyadong tanda kasi 9 years old ka pa lang. Opo. Mm. Pero dati po, mahilig po ako nilang isama po ako ng tatay. Mga wheel po. Sa sinabi niyang iyon, ramdam na ramdam ko ang pangungulila sa isang ama. Marahil iniisip niya na kung sana nandito pa si tatay, iba siguro ang kanilang buhay. Na siguro kung buhay pa sana ang ama ay hindi niya daranasin ang hirap na kanyang
dinadaanan. Pilit man niyang ikinukubli sa kanyang mga ngiti ang lungkot na nararamdaman, ay mababanaag pa rin sa kanyang mukha at sa kanyang mga mata ang hiling na sana ay kasama pa niya ang kanyang ama at mayroon pang gumagabay sa kanila. Sa aming pagbaba ng bundok at pamamaalam, nakaramdam ako ng kalungkutan. Ano kaya ang buhay na naghihintay para kay Christine? Sa aming pag-alis sa isla, baon ko ang pangako na ako ay babalik. At sana sa pagbabalik ko na iyon, may maganda akong balita na hatid kay Christine. Sa aming paglalakbay, tumatakbo sa isip ko ang mga bagay na aking natutunan. Sa misyon na ito, ang dami kong baon na iuuwi. Ang mga karanasan ng batang si Christine. Sumasabay ang alon na animoy nakikidalamhati.